Mga kabayan, pupunta si John Vic Remulla sa Portugal upang subukang kuhanin si dating Congressman Saldico para may balik sa Pilipinas. Ano sa tingin ng mga kabayan, tatagumpay ba siya? Bibiyahe sa bansang Portugal si Department of Internal Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla para kunin doon si dating ako Bicol Party List Representative Saldico. Sinabi ni Remulla makikipagpulong siya sa mga opisyal ng pamahalaan ng Portugal para makatulong na may balik ng Pilipinas si Ko. Si Ko ay pinaghahanap ng batas dahil sa kasong malversation of public funds at graft and corruption na may kinalaman sa maanumalyang flood control projects. Ayon kay Remulla, batay sa intelligence report, si Ko ay nananatiling nagtatago sa Portugal matapos na umalis ng Pilipinas noon pang nakarang taon. Inihayag ni Remulla na hihilingin din niya ang tulong ng Philippine Center on Transnational Crime para maisapinala ang kahilingan na maglabas ang Interpol ng red notice laban kay Ko. Niliwanag ni Remulla sa ngayon pawang nakaprisina ang mga ari-arian ni Ko na kinabibilangan ng Misibis Bay, Midas Casino, 2 bahay sa Forbes at mga bahay sa Valle Verde at Shangri-La. Tuloy-tuloy, wala kaming tigil. We won't stop. No one's on the take here. Lahat yan. Sinisigurado ko, I'm on top of it. Kami yung maghahanap. Mga kabayan, dito sa interview ng SMNI kay Atty. Baligo, meron palang mga matitinding ebidensya na hawak ng mga ex-marines laban sa mga tumanggap ng maleta. Mukhang nalalapit na at nanginginig na sa takot ng mga salarin. Binanggit dito na kasama rito ang mga larawan. So ito yung mga picture, no? Oo. At video. Meron ba dito sa ano? Hindi ko po pwedeng may attach ang video Ayun yan. nga, yung Kasi sinasabi. video, di Yun ba? ang sinasabi namin. Sabi ko, ibig sabihin, yung mga nandito, picture, meron pa silang hawak na ebidensya. Ganun po ba? Tama po ba? Kasi po yung iba dyan, parang screenshot lang ng Video, video. ayo, tama. Oo, parang portion lang ng video. Yun nga sinabi namin dito na katulad nito, nagdi-deliver. Hindi natin alam kung talagang picture to o screenshot ng video. So Opo. may mga picture dito na talagang galing sa video pala. Meron po, oo. Kaya pag isusumite sana namin yung kopya ng video sa kanila, makikita nila. At saka mapapatunayang, kasi ang sabi nila, naku po, yan ay AI generated eh. Dito ba ito po ba attorney ay bago nyo pinayagan, siyempre abogado kayo, madadawit kayo kapag yung mga picture dito ay pinayagan yung mailagay pero hindi nyo na-check. Lahat po yan ay tiningnan ko. At galing talaga sa mga telepono nila. Ibig sabihin, hindi ito ipinasa lang. Alam ninyo kung yung binabanggit yung metadata. Lahat ito meron. Nakita ko po yan. Oo. Oo. In fact nga, meron din, nagdududa na kung ilan ang na-deliver. Pwede ho na, kasi halimbawa yung helicopter dyan na ginagamit, Opo, itong nandito. nandyan po, mga 4 na litrato yan na ipinapakita yung parehong helicopter. Pero pwede ho naming ipakita na, naku, ilang litrato po yan. Hindi lang ho siguro 50. Ganun? Oo. Mga picture, ganun kadami? Kasi sample lang po yan. Kasi kung ilalagay nyo rito, parang, dapat nga wala nang i-investigate. No. Kaya yun po ang gusto sana namin na pag mag-imbestiga sila, pwede naman nating isa-isahin. O halimbawa, ang sinabi nyo si Congresswoman Franz Castro. Example. Ano ang katibayan nyo? Nakuan, ipapakita ho namin na halimbawa may group chat kasi yan eh. So may screenshot. So nandun kung ano yung plate number na ginamit, sino yung kasama. So may establish. At may litrato dun sa loob ng conference room. So hindi ho gagawa ng kwento itong mga sundalo na ito na laban sa mga malalaki, maimpluwensya at mayayaman na mga individual. No? At ayaw ko rin ho silang ipasubo na gagawa kami ng kwento na makakasira sa puri ng isang tao. Mga kabayan, dito sa report ng Billionaire News Channel, paspasan ng nililipad ni Bonoan kanyang mga nakulimpat na pera galing sa flood control projects. Panorin.
Posibleng daanan ng bilyong pisong pondong na iuugnay sa flood control projects ang kumpanyang kinabibilangan ng anak ni dating DPWH Secretary Manuel Bunoan. Yan ang MBB Global Properties ayon sa Anti-Money Laundering Council. Sa resolution ng Court of Appeals na nag-aproba ng freeze order ng ilang mga kumpanya at individual, lumitaw ang umano'y pattern ng inflows at outflows ng nasabing kumpanya. Tila hindi raw ganap na nag-operate ang MBB Global ayon sa layunin nito. At kung may mga transaction man, halos lahat ay nakaugnay lang sa isa ring kumpanya, ang Global Crete Builders, na iniuugnay din sa MBB. Ang MBB ay dinerive umano sa mga apelidong Maglangke, Bernardo at Bunoan, ayon sa paunang paglalantad na rin ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Maglangke, Bernardo, Bunoan, MBB, Mr. President. Kayo na po ang mag-connect ng dots. Treasurer ng kumpanya si Fatima Bunoan de la Cruz, ang anak ni dating DPWH Secretary Manuel Bunoan. Pangulo naman ito si Macy Monique Maglangke, anak ni Candaba Mayor Rene Maglangke. Kasama rin sa MBB si Sunshine Bernardo, na anak ni retired Undersecretary Roberto Bernardo, ayon kay Lacson. Lumabas sa records ng AMLAC na sa umaabot na 364.7 million na pumasok na pera sa MBB Global, mahigit kalahati nito o 209.3 million ay direktang galing sa Global Crete Builders. Ang Global Crete Builders ay naiuugnay sa mahigit 2 billion pesos na halaga ng flood control projects mula 2023 hanggang 2024. Developer naman ang MBB ng 1 billion peso Wyndham Garden Hotel sa Clark. Sabi ng AMLAC, posibleng ginamit ang MBB bilang conduit ng mga pondong natanggap ng Global Crete pagdating sa flood control projects. Inaprobahan ng CA ang petisyong i-freeze ang assets ng Global Crete Builders at MBB. Nasa 9 bank accounts ng Global Crete Builders, habang isa naman sa MBB. 5 vehicles din ng Global Crete ang frozen, kasama rito ang isang limousine. Una na ring ibinalita ng BNC na frozen na ang ilang assets ng mag-amang Bunoan matapos matuklasan ang paglilipat ng pondo sa kani-kanilang accounts. Isa riyan ay ang naitala ng AMLAC na transfer ni Bunoan sa kanyang anak na si Fatima noong November 11, 2025. Ang parehong araw na lumipad si Bunoan pa US para umano sa medical procedure ng kanyang asawa ayon sa mga report. Bumitiw sa pwesto si Bunoan sa gitna ng flood control scandal, pero nagbalik Pilipinas din nitong Enero at lumitaw sa flood control scandal investigation. Sa ngayon, wala pang reaksyon ang Bunoan camp sa freeze order. Una nang sinabi ng umano'y bata niyang si Bernardo na maski mismo si Bunoan ay may share sa kickback ng mga proyekto. Mga kabayan, maraming salamat sa pag-like, subscribe at share ng mga video para lumaki ang ating community at magawa pa ng mas marami pang video.